Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawang kathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Sa isang resort na pag-aari ng mag-asawang Erica May at Mark, ibang-iba si Cathy ang makikita ni Lucas. Pastel green ang kulay na suot niyang gown. Ang makeup at hairdo niya ay nagbigay sa kanya ng ladylike look sa pagkakataong iyon. Hindi man no kasing ingrande ng debut celebration na Dominic, Mayomi at Charisma. Elegante at masaya naman ang pagtitipon. Pinaghandaang mabuti iyon ng mami at dada niya. Pati na ang lolo niya na paborito siyang apo dahil nag-iisa siyang babae sa magkakapatid. O hayan, hindi ka na makikilala ni Lucas niyan. Sabi ni Erica May habang inaayos ang neckline ng gown niya. Alam mo Cathy, ang dami mo palang gandang tinatago eh. Puri naman ni Lyburn sa kanya. Kung pumarma ka kasi para kasing siga sa SMU. Kinakabahan ako. Pag-amin niya. Kinakabahan siya dahil hindi sa ano pa man, kundi sa magiging reaksyon ni Lucas kapag nakita siya nito sa suot niyang gown at pagkaka-make up sa kanya. Asan si Cathy? Nadinig niyang tanong ni Lucas mula sa pintuan ng dressing room. Nakaupo siya sa isang sulok at bahagyang natatakpan ng hanger rack. Nandito siya. Itinuro siya ni Erica May. Nang lumingon si Lucas sa kinaroroonan niya, ay natigilan ito. Nanlaki ang mga mata nito at matagal siyang pinagmasdan. Best friend? Ikaw ba yan? Obviously, hindi ito makapaniwala siya ang nakikita. Lumapit ito sa kanya at inalalayan siyang tumayo. Pagkatapos ay umatras ito ng konti para pagmasdan ang kabuuan niya. Wow! I couldn't believe na ikaw nakikita ko, best friend. Nakaramdam siya ng pag-iinit ng mga pisngi, lalo na nang hindi siya alisan ng tingin nito. Muntik na talaga kitang hindi nakilala. Buri pa nito. Pero sigurado ka bang wala kang suot na jeans sa ilalim ng gown na yan, ha? Gusto niya magtampo sa panunokso nito. Noon lamang kasi niya natuklasan na hindi isang magandang debutant ang nakikita nito sa kanya ng mga sandaling iyon, kundi isang barkadang buyish. By the way, may gusto nga palang bumati sa'yo. Maya-maya ay sabi nito. Ha? Sino naman? Saglit ito nagpaalam at may tinawag sa labas ng pinto ng dressing room. Si Carmela ang akay nito nang bumalik sa kinaroroonan niya. Gustong mawala ang ngiti niya, pero pinigil niya. Selebrasyon ng kanyang debut ng gabing iyon at hindi dapat masira. Siya ang dapat maging center of attraction, higit lalo sa mga mata ni Lucas. Hindi ko matandaan na hiniram mo sa akin si Lucas for tonight's occasion. Ani ni Carmela matapos siyang batiin at iabot sa kanya ang regalo nito. Kailangan pa ba? Alam mo namang best friend kami, di ba? Pero hindi ba dapat ang escort mo ay yung lalaking special sa'yo? Naggibit ito ng mga balikat. Oo nga pala. Paano ka nga pala magkakaroon ng boyfriend para kang si Robin Padilla kung kumilos? Gustong tumikwas ng mga kilay niya ng oras na iyon. Tarayan daw ako sa loob-loob niya. Anyway, okay lang naman sa akin kahit hiramin mo si Lucas. Best friend ka lang niya at nakakasiguro akong safe siya sa mga kamay mo. Hindi kagaya ng ibang girls diyan na nagpe-flirt sa kanya. Asar na asar siya rito dahil sa mga pinagsasabi nito. Pero kumalma siya. Hiniram ko lang si Lucas for this occasion. Ang dami mo sinabi. Hindi niya napigilang sabihin. At isa pa,
Best friend ko na si Lucas bago ka pa niya naging girlfriend eh. Ah, talaga ba? Hayaan mo. Kapag kasal na kami ni Lucas, hindi kita kukuning ninang na magiging anak namin ah. Mabuti na lang at pumagitan na si Lucas. Naramdaman siguro nito na kahit para silang nakangiti at kalmado ni Carmela, ay lihim silang nagpapahiwatig ng inis at disgusto para sa isa't isa. Come on, Carmela. Mamaya na kayo magkwentuhan. We have to prepare for the cotillion. Maya-maya lang ay nagsimula ng cotillion de honor. Pero napansin ni Lucas na tahimik siya at bahagya nakasimangot. Mukhang may tupa ka. Kung kailan dibo mo. Naiinis lang ako. Ha? Bakit naman? Escort nga kita. Pero tingnan mo naman ang girlfriend mo. Nakabantay at mukhang masama ang loob na hinaram kita. Eh ano bang feeling niya na nakatali ka na sa kanya? Huwag mo na siyang pansinin. May sumpong lang siya dahil nahirapan na naman siyang makatakas sa kuya niya. Saka masanay ka na sa kanya sa pagiging possessive niya. Alam mo Lucas, kapag yan nakatuluyan mo, hindi na kita kakausapin for the rest of my life. Kahit manigas ka pa riyan. Bakit naman? Natatawang tanong nito habang umiikot sila sa gitna ng dance floor. Basta, ayoko siya para sa'yo. Muli itong tumawa. So ibig sabihin kailangan ko pa palang itanong sa'yo kung okay na makatuluyan ka isang babae at kailangan approve sa'yo, ganun ba? Abay dapat lang, inungusan niya ito. Nang dumating ang oras na kailangan na niyang hipan ang 18 candles na nasa 4 layers birthday cake na iniregalo sa kanya ni Lucas, ay pumikit siya at taimtim na nag-wish. Sana po, si Lucas ang mapangsawa ko. Nakangiting bulong niya sa sarili. Lumipas ang isang araw. Pagkatapos ng huling klase ni Cathy, ay nagulat siya na makitang nakaabang sa koridor si Lucas. Napansin niyang malungkot ito. Oh best friend, anong problema? Tanong niya rito. Humiwalay na siya sa mga barkada niya para harapin ang binata. Si Carmela. Oh, ano nangyari sa kanya? Ayun, sinaktan siya ng kuya niya kagabi. Pagkatapos ay nag-text siya sa akin. Pinahihintuin na raw niya sa pag-aaral ngayong SEM dahil sa Manila raw siya patitirahin. Kitang-kita niya ang lumbay sa malamlam na mga mata nito, bagamat hindi nababawasan ang pag-akit ng mga iyon sa ilalim ng makakapal nitong mga kilay. Eh bakit ba mainit na mainit ang dugo ng kuya niya sa'yo? Hindi ko nga alam eh. Sabi nga ni Carmela, itanan ko na lang siya dahil hirap na hirap siya sa higpitan ng kuya niya. Sinasaktan pa siya nito. Daig pa niya ang binagsakan ng bomba. Magtatanan na si Lucas. Noah, mabilis na protesta ng isip at puso niya. Magtatanan kayo? Oo, pumasok na nga sa isip ko yan eh. Nahihirapan na kasi kami dahil sa hindi ko maintindihan kaigpitan ng kuya niya. Besides, naawa ako kay Carmela dahil sa pananakit ng kuya niya sa kanya. I want to save her from that hell. Naalarma ang puso niya. Parang hindi niya kayang tanggapin na mag-aasawa na si Lucas. Kapag nangyari iyon, alam niyang tuluyan na itong mawawala sa kanya. Dahil makukuha na ni Carmela ang lahat ng karapatan dito. Isa sa tindig niya ang protesta niya. Pero best friend, hindi ako sang-ayon dyan sa plano nyo. Wala naman sa plano mo yan, di ba? I mean, hindi ko yung tipo magtatanan. Hindi ka mahilig mag-decide ng padalos-dalos, di ba? Saka, ang damdamay mong plano sa buhay, no? Pero anong gagawin ko, best friend? Baka ilayo na ng tuluyan sa akin si Carmela. Hindi siya nagkomento kahit gustong-gusto niyang sabihin na kalimutan na nito si Carmela dahil marami pa naman babae diyan. Kasalukuyan silang pababa ng hagdan nang makatanggap ng text message si Lucas. Si Carmela, anito sa kanya matapos basahin ang mensahe. Hindi raw niya kayang malayo sa akin. Isama ko na raw siya kahit saan.
Sinaklot ng hindi maipaliwanag na pangamba ang puso niya at nahiling niyang sana ay hindi nito nabasa ang damdaming iyon sa mukha niya. Anong plano mo? Ngayong Sabado, best friend, itatanan ko na siya. Sige, ituloy mo yan para hindi na kita kausapin forever. Pagbabantaan niya rito. Kati naman no, please, try to understand. Lucas, bugsulan ng damdamin mo yan. Palagay ko, nacha-challenge ka lang dahil pilit kayong pinaglalayo ng kuya niya. Saka, nadadala ka lang ng awa mo kay Carmela. Pero baka lalo lang magalit ng kuya niya sa'yo. Hindi natin alam kung anong pwedeng gawin ng kuya niya sa'yo. Ikaw din. Bumilis ang paglakad nito habang palabas sila ng building na iyon. Okay, I'll think about it until Friday. Pagkuway sabi nito. Ngunit alam niyang hindi na mawawala ang pag-aalala sa puso niya. Sana po, Diyos ko, pagliwanagan ninyo ang isip ng best friend ko. Mamamatay ako kapag nagtanan sila ni Carmela at mawala na siyang tuluyan sa akin. Ayoko po. Hindi ko po kakayanin. Lihim niyang dasal habang magkaagapoy sila naglalakad. Biyernes ng umaga ay muli siyang kinausap ni Lucas. Nakapagdesisyon na ako, best friend. Nagbanta si Carmela na magsusuicide siya kapag hindi ko siya tinanan. Ano? Kati, this is something serious. Mukhang problemado talaga siya sa kuya niya kaya nag-isip siya na mag-suicide. Di hayaan mo siya mag-suicide. Kati, ano ka ba naman? Mahal ko si Carmela. Tinalikuran niya ito. Sige, huwag ka makinig sa akin. Total, best friend mo lang naman ako eh. Naghihinakit na sabi niya. Inakbayan siya nito. Ikaw ang unang taong inaasahan kung makakunawa sa akin, Kati. Best friend mo nga ako. Pero ayokong unawaan ka this time dahil alam kong mali. Kati, walang mali sa pagmamahal. Lahat ay tama dahil may pinaglalaban kami matinding feelings. Uminga siya. Ewan ko sa'yo, bahala ka na nga sa buhay mo. Best friend naman, I need your help again. Na naman, paasik na tanong niya. Best friend, please. Ikaw lang makakatulong sa akin sa plano kong gawin. Napakamot siya sa ulo. Sobra ka na, Lucas ha. Pati ba naman sa kalokohan mo isasama mo pa ako? Best friend, hindi to kalokohan. Future ng relationship namin ni Carmela nakataya rito. Kaya sige naman oh. Masuyo siya nitong kinabig. Kakainis ka talaga. Ano naman ba magiging papel ko for this time? Kailangan ko bang mag-ala James Bond? O kailangan ko umakyat ng bakod o bintana? Hindi. Magkukunwari kang best friend ni Carmela. Pupuntahan mo siya sa bahay ng tita niya sa Maynila, kung saan siya nakatira ngayon. Ipagpaalam mo siya. Sabihin mong magpapatulong ka lang sa paglilipat ng bahay. O kahit anong maisip mong maging magandang alibay. Then, hihintayin ko kayo sa meeting place natin sa Anilaw. Nag-exclaim ang mga kilay niya sa narinig. Pwede ba, Lucas? No way, no? Kung tuloy na akong barilin ng kuya nun, ha? Sige nga. Si Carmela lang nasa Maynila. Narito pa rin sa Santa Monica ang kuya niya. Pero mahigpit pa rin daw ang bantay sa kanya na hindi pa rin siya nakakalabas ng bahay eh. Ayoko. Nagbago na ako ng image, Lucas. Hindi na akong pang-action movie ngayon. Nagpapakadimyor na ako eh. Hindi mo ba napapansin eh? Yun lang naman ang gagawin mo eh. Magpapanggap ka lang na best friend ni Carmela para patuloyin ka sa bahay ng tita niya. Sige na naman oh. Huling paghingi ko na ito ng pabor sa'yo, best friend. Nag-aalala lang ako na ituloy ni Carmela ang plano niya. Paano kung patayin ako ng kuya niya, ha? Sige nga. Hindi niya magagawa yun dahil mapatunayan niyang hindi mabubuhay ang kapatid niya kapag inalaw niya sa akin yun. So, mapipilitan na rin siyang tanggapin ako. Nang mga sandaling iyon ay desperado na rin siyang makaisip ng paraan para maawat si Lucas
sa pinaplano nitong gawin. Ano best friend, tutulungan mo ba ulit ako? Paano kung sa akin magalit ng parents mo? Hirit pa niya. Best friend, hindi na ako bata. Alam mo kung gaano ako ka-independent, di ba? Besides, alam ko na ang ginagawa ko. Alam mo kung minsan, nagsisisi ako na naging best friend kita. Kasi palagi mo nila akong nilalagay sa alangan na sitwasyon eh. Muntik na akong mabaril nung 1 linggo. Muntik na rin akong masabunutan dahil sa pagtatanggol ko sa'yo. Ngayon naman you mean pahayag ka na? Pagpuputol nito, habang nagniningning ang mga matang reaksyon nito. Pagkuway kinuha ang isang kamay niya at ikinulong sa mga palad nito. Ewan ko ba kung bakit hindi matiis eh. Kahit hindi ko na gusto ang ginagawa ko. Ay! Kunwari ay nakaingos sa sabi niya. Sabado ng umaga ang usapan nila. Nagpaalam si Cathy sa mami at dada niya na mag-out of town kasama si Lucas at iba pa nilang kaibigan at overnight ang lakad nila. Pumayag naman ng mga magulang niya dahil kilala ng mga ito ang binata at ang buong pamilya nito. Hindi gaano ekstrikto ang dada niya, bagamat kung minsan ay nagiging overprotective ito sa kanya. Ngunit mayroon mas overprotective pa rito kapag tungkol sa kanya, ang kanyang lolo Luis. Ano, papayagan niyo yan na mag-out of town na mga kaibigan lang kasama? Pagkontra nito. Lolo, kasama naman po si Lucas eh. Kahit na, mga lalaki at babae pa pala kayo. At kayong mga kabataan pa. Kapag nagkasama-sama at nagkakawala ay magwawala na. Nakakalimutan nyo na pangaral ng mga magulang ninyo. Lolo naman, wala naman ho kami magagawing masama. Pangatwiran niya. Payagan na ho natin, Papa. Singit ang dada niya. Total, may tiwala naman kami kay Lucas eh. Alam nating mabuting bata yan at kayang protektahan si Cathy. Masyado kayong maluwang sa anak nyo. Pagalit na sabi nito. Papang, 18 na ho si Cathy. Sabi naman ng mami niya. Kailangan medyo pakawalan na natin siya. Hindi na siya bata. Dapat niyang maranasan ang maraming bagay para mas aware siya sa takbo ng buhay. Payagan natin siya kasama ng pagtitiwala sa kanya at nang paalalang responsible siya sa lahat ng gagawin niyang kalokohan. Okay. Pinagtutulungan niyo na ako. Ano pa magagawa ko? Karami niyo sinabi. Halatang napipilitang pagsuko ng lolo niya. Ngunit si Lucas naman ang hinarap nito. Makinig ka, bata. Isasama mo ang apo ko with the assurance na hindi mo siya pababayaan at hihatid mo siya rito ng buo, walang galos at untouched. Naiintindihan mo ba? Napansin niyang pigil si Lucas ang pagtawa ng tumango ito at sumagot. Opo, lolo. Ibabalik ko po ng buong buo at walang galos si Cathy. Ay kulang pa, binatang Dilarama. I said I want my granddaughter back untouched. Puno ng autoridad na sabi ng lolo niya. Napalingon si Lucas sa kanya. Nagsanyasan sila sa pamamagitan ng pagkindat sa isa't isa. At sa pamamagitan ng tingin niya rito, ay gusto niyang sabihin dito na magdusa ka. Kailangan mo ng tulong ko eh. Yes, Lolo Luis. You can take my word. Iuwi ko si Cathy ng untouched. Pagbibigay assurance dito. Good. That's what I really want to hear. Konserbatibo pa rin ang aming pamilya. Pagdating sa aming mga kababaihan, walang naging dalagang ina. Walang nakisama sa labas ng matrimonya. Walang nagtaksil sa asawa. At walang iskandalong kinasangkutan ng pamilya namin. Naiintindihan mo ba? Tumango lang binata. Ay nako, mabuti pa'y lumakad na kayo. Tatanghiliin kayo sa haba ng luntan niyo ni Papang. Pamamagitan ng dada niya. Salamat daddy, mami. Nahangiting sabi niya. Saka humalik sa pisngi ng mga ito. Teka, ba't mukhang marami kang dalang gamit? Akala ko ba'y uuwi rin kayo bukas? Habol na puna ng lolo niya.
Marahil napansin nito na nakaumbok niyang backpack. Resort ho yan, Lolo. Siyempre, magsiswimming kami. Saka overnight ho kami kaya kailangan ko ng mga ekstrang damit. Humalik pa siya sa kulubot ng pisngi nito bago nagmamadaling tinakbo ang pinto habang hila ang isang kamay ni Lucas. Ngunit ng mga sandaling iyon ay nagigilty siya. Ano nga bang mayroon si Lucas at pati sa mga magulang at lolo niya ay nagawa niya magsinungaling. Patawarin mo ako, Lord. Sa loob-loob niya habang pasakay sa kotse nito. Kung hindi lang niya gustong mapigil ang pagdatanan nito at ni Carmela, ay hindi siya sasama rito at hindi niya agawin ang pinakikiusap nito sa kanya. Lagot pala ako sa lolo mo kapag nagkataon. Sabi nito nang makasakay na sila sa kotse nito. Nangako ako na ibabalik kita rito. Paano ko agawin yun? Iaalis nga kami ni Carmela. Hindi kayo makakaalis, Lucas. Sabi ng isip niya. Walang problema ron, best friend. Ang dami-daming bus pabalik dito sa Santa Monica. Iyon ang sinabi niya. Pero nangako akong ihatid kita. Magtataka ang lolo mo kapag... Huwag mo na nga sabing problemahin yun. Kaya ko na ang sarili ko. Matanda na ako, no? Hindi, best friend. Kailangan gumawa ako ng paraan. Alam ko na. Ipapasundo kita kay Jig sa Anilaw. Ay, ewan ko sa iyo, bahala ka na nga. Sabi ni lamang niya. Hindi mo naman kasi kailangang problemahin iyon. Dahil hindi kayo matutuloy sa pagtatanan ni Carmela. Sa loob-loob niya. May iba siyang plano na lingid kay Lucas ay kabaligtaran ng mga plano nito. Gagawa siya ng paraan para hindi matuloy ang pagtatanan nito at ni Carmela. Lumipas ang ilang araw. Nagawa ni Kate ang kahilingan ni Lucas sa kanya. Pumunta siya sa bahay ng tita ni Carmela sa Makati. Nagpakilala siyang best friend nito, kaya nakapasok siya sa bahay at nakausap ang tita nito. Sige na ho, tita. Kasi ho, matagal ako nakatira sa Basilan eh. Alam nyo na, nag-muse po ako ng mga abosiyap doon. Biro niya. Kaya miss na miss ko na ho si Carmela. Payagan nyo na ho siya. Magpapasama lang po ako na mag-shopping ng mga kailangan ko para sa debo ko. At para makapagtsikahan na rin po kami. Ihatid ko rin po siya kagad dito. Sa totoo lang, Iha, mahigpit ang bilin ng kuya niya na huwag siyang palabasin ng bahay eh. Pero sandali lang naman po kami doon. Wala naman ho kaming gagawing kalokohan. Nag-isip ang tita ni Carmela habang pisil niya ang kamay ng huli. Magkatabi sila nakaupo sa mahabang sopa na kunwari ay totoo mag-best friend. O siya, sige na nga. Pero 3 oras lang kayo ha. Baka kasi biglang tumawag ang kuya ni Carmela eh. Nag-aalangan pa ang tiyahin nito na payagan ito. At iyon ang hindi niya maintindihan. Bakit ganun na lang ang higpit ng pagbabantay kay Carmela ng kuya nito? Kinailangan pa itong ilayo at itago kay Lucas. Kaninang habang kausap niya ang tita nito, ganun na lang ang panalangin niyang huwag sana itong payagan. Ngunit ngayong pinayagan ito, iniisip niyang ituloy ang sarili niyang plano. Lingid kina Lucas at Carmela ay may ginawa siya para hindi matuloy ang pagdatanan ng dalawa. Gumawa siya ng sulat at palihim niya iyong iniipit sa kamay ng tita ni Carmela na magbihis ang huli para sumama sa kanya. Nakasulat doon ang totoong dahilan kung bakit nagpunta siya roon, pati na ang lugar na pagtatagpuan ni Lucas at Carmela. Ganon din ang iba pang detalye ng planong pagpunta ng dalawa sa Hong Kong. Nagtuloy na sila sa landmark kung saan naghihintay si Lucas sa kanila. At mula roon ay nagtuloy na sila sa Anilaw. Doon nila hihintayin ng taong magdadala ng plane ticket ang dalawa papunta sa Hong Kong. At ito rin ang nag-aasikaso ng renewal ng passport ni Lucas. Ngunit wala pa 1 oras sa beach resort ay nagulat ang magkasindahan sa pagdating ng tita ni Carmela. May kasama pa itong lalaki na tiyak na asawa nito. Paano nyo nalamang narito ako? Nagtatakang tanong ni Carmela sa mga ito. Sinundan ka namin
dahil kinutaban ako ng masama. Tugon ng tita nito. Mahigpit ang kahilingan niya sa ginang na huwag na huwag ipapaalam kina Lucas at Carmela ang tungkol sa sulat na iniipit niya sa kamay nito. Dahil ang pinakahuling bagay na hahayaan niya mangyari ay ang magalit si Lucas sa kanya. Sumama ka sa amin, Carmela, sabi ng tito nito. Kami ang malilintikan sa kuya mo kapag nalaman ang kalokohan mong ito. Hindi, tito. Hindi na ako hihiwalay kay Lucas. Mahal ko siya. Sasama ka sa amin whether you like it or not. Giit nito. I'm going to marry Carmela, sir, mama. Paliwanag ni Lucas sa mag-asawa. Huwag po kayong mag-alala. Ako ang mananagot sa kuya niya. You don't know what you are doing, man. Sabi ng tito ni Carmela. Mabuti pa. Pabayaan mo na siyang sumama sa amin kung ayaw mo magkagulo. Paano kung ayaw sumama sa inyo ni Carmela? She is only 17 at this time na gusto mo siyang tangayin. Pwede ka pang makasuhan ng kuya niya dahil minor pa siya. At hindi mo kilala ang kuya ni Carmela. Hindi ako takot sa kanya. Pero hindi mo naman gusto siguro na magulo ang buhay mo, ano? Ana ng tita nito. Hindi pa rin bumibitaw si Carmela sa braso ni Lucas. Ang isa pang dahilan kung bakit gusto kong itanan si Carmela ay dahil sinasaktan daw siya ng kuya niya. Umiling ang ginang. Come on, Carmela. Alam na alam mo kung bakit ganito lang kahigpit ng kuya mo. Paliwanag nito. Lucas, mahinang sambit niya nang hawakan niya ito sa balikat. Baka magkagulo lang. Mabuti pa siguro magpalamig muna kayo ni Carmela. Baka naman may problema sila sa pamilya na hindi natin alam. Ibinagpasalamat niyang nakanig naman ito sa kanya. Sige na, Carmela. Tatawagan na lang kita. I'll try my best para maayos ang problemang ito at magkausap kami ng kuya mo. Pero Lucas, paano na ang plano natin? Pwede naman natin ayusin na lang ito sa magandang usapan. Paliwanag nito sa nobya. Umiiyak na sumama si Carmela sa mag-asawa. Samantalang si Lucas ay galit na pumasok sa loob ng cottage nito. Nag-aalalang sinundan niya ito ng tingin. May kaunting guilt din siyang naramdaman dahil nabulyaso ang plano ng dalawa nang dahil sa kanya. I'm sorry, Lucas. Sana maintindihan mo at mapatawad mo ako. Bulong niya. Hindi man siya 100% na nakatitiyak kung tama ang ginawa niya. Nakakasiguro naman siyang iyon ang tama para kay Lucas. Lumipas ang ilang sandali. Hindi pa ba tayo babalik sa Santa Monica? Tanong ni Cathy kay Lucas nang muli itong lumabas pagkatapos magkulong sa cottage nito ng isang oras. 2 cottage ang kinuha nito. Isa para sa kanya at isa para dito at kay Carmela. Bago dumating ang tito at tito ni Carmela, ay nagkulong na ang dalawa sa loob. Dito na lang muna tayo, best friend. Bukas na tayo ng umaga umuwi. Total, overnight ng paalam mo sa inyo, di ba? Gusto ko maglibang at sasamahan mo ako. Best friend, huwag mo masyadong didibayan ang nangyari. Malay mo, baka kayo pa rin ni Carmela in the end. Magulo pa lang ngayon ang sitwasyon. Alam mo, best friend, parang Romeo and Juliet ang drama niya dahil sa kontrabidang kuya niya. Pag-aalo niya sa damdamin nito. Nagkipit balikat lang ito. Mabuti pa, best friend, mag-swimming na lang tayo. Yaya nito sa kanya. Naglunoy sila sa dagat hanggang sa lumubog ang araw. Lumalakas kasi ang hangin na sinasamahan pa ng mahinang ulan. Pagkatapos, ay magkasalo silang kumain sa restaurant ng resort. Bago matulog, ay umorder ng alak si Lucas. Margarita in order nito para sa kanya. Alam mo naman na hindi ako umiinom. Uminom lang ako ng alak ng dibo ng mga barkada ko at saka ng dibo ko. Tapos konti-konti pa. Best friend, hindi naman tayo maglalasing . Naisip ko lang. Bakit hindi natin enjoy ang lakad na ito?
Na sa halip na ipagmukmok ko ang hindi pagkatuloy ng plano namin ni Carmela, di enjoy na lang natin. That's right attitude, best friend. Nakangiting sabi niya rito. Cheers! Itinaas nito ang hawak na wine glass. Ganon din ang ginawa niya. For our friendship forever. For our friendship forever. Pagsunod niya. Sa kanila pinagpinki ang mga baso nila at tinungga ang laman niyon. Hindi nagtagal. Naramdaman niyang nawawala na kay Carmela ang isip ni Lucas. Kung ano-ano na ang kinikwento nito. At bigla, sa kanya nito pinuhukos ang usapan. Mas gusto ko sa iyo ang nakabistida. Anito, habang nakatitig sa kabuuan niya. Which made her feel a little bit uneasy and nervous. Talaga? Kimi ang ngiting reaksyon niya. Oo, kaya lang worry ko, baka pumila ng mahaba ang mga manliligaw mo at maitsapwera na ako sa buhay mo. Natawa siya. Ikaw pa, kahit manligaw pa nga sa akin si Tom Cruise iirapan ko lang siya dahil ayoko may kahati ka sa atensyon ko. Yun, sarap naman pakinggan nun no? Sabi nito, habang muling nagsasali ng alak sa baso nito. You know what, best friend? Kahit na nagkaproblema ako, pakaramdam ko, madali ko yung nasusolusyonan dahil nariyan ka. I consider myself lucky for having you. Baka naman tumangos man hustong ilong ko niyan. Ikaw talaga, puro kabiro. Pero alam mo best friend, may tanong lang ako sa'yo. Curious lang kasi ako Bakit ba hindi ka pa nagkaka-boyfriend? Natigilan siya sa tanong na iyon ni Lucas. Paano ba niya sabihin dito na ito ang dahilan kaya hindi pa siya nagkaka-boyfriend sa kabila ng may ilan din naman ang liligaw sa kanya kahit na boy siyang kumilos. Nalihim niya itong minamahal. Medyo tipsy na ako best friend, sabi niya rito. Hindi mo ako pwedeng iwan dito mag-isa no? Nakangiting tutol nito. Nang tumayo siya sa kinaupuan para maghilamos, pinigil siya nito ng isang kamay. Akala siguro nito ay matutulog na siya. Akala ko ba walang iwanan? Anito? Maghihilamos lang ako at order ng kape para mabawasan tong tama ko. Ngunit nawalan siya ng panimbang dahil hinilo siya nito. Muntik na siyang matumba. Mabuti na lamang at sa kandungan nito siya napaupo. Nagkatawanan pa sila. Okay, sige na. Maghilamos ka na. Anito? Inilalayan pa siya na muling makatayo. Nagpatuloy lang ito sa pag-inom. Pagbalik niya sa tabi nito, ay inakbayan siya nito. Kahit ano pa mangyari, mag-best friend pa rin tayo ha? Oo naman, pakli niya. Muli itong uminom at sa pagkakataong iyon ay sunod-sunod na ang pagtungga nito sa kupeta ng alak. Tama na yan, matulog na tayo. Okay, sinabi mo You're the boss. Nakangiting sabi nito. Saka siya inilalayan tumayo at inakbayan siya. Iginaya siya nito papunta sa bedroom ng cottage nito. Teka. Hindi rito ang cottage ko no. Doon ako sa kabila. Awat niya rito. Bakit pupunta ka pa ron? Dito ka na lang matulog. Dito matulog? Magkasama kami sa isang cottage? Tumaginting sa isip niya ang ideya. Iyon na lamang siguro ang hindi nila pinagbabahigi ng bilang magkaibigan. Ang matulog sa isang kwarto at sa isang kama. Bigla niyang naalala ang pagiging conservative ng kanyang lolo Luis. Pero hindi naman talaga iyon ang pumipigil sa kanya para makishare na lamang ng cottage kay Lucas. Hindi siya magiging komportable. Baka lukubin siya ng Diyos ng pag-ibig at hindi niya maawat ang sarili para ipadama rito ang kinikinggim niyang dadamin para dito. Doon nala ako sa cottage ko, best friend. Malikot ako matulog Saka
malakas ako maghilik. Okay lang, malaki naman ang kamay. Pero nakabold ako matulog, kaya hindi ako maging komportable may kasama. Pagdadahilan niya. Anong problema roon, best friend? Hindi naman tayo talo, di ba? Kahit mag-bold ka pa sa harap ko, ours is a very sincere and purely platonic love. Isang pagkakaibigan na walang mali siya. Kaya maaari tayo matulog sa isang kama. Natigilan siya sa sinabing iyon ni Lucas. Habakbay pa rin siya. Langhap na langhap niya ang mabagong hininga nitong nangingibabaw pa rin sa amoy ng alak. Sincere and purely platonic love. Iyon lang ba talaga ang nais nito sa relasyon nila? Gustong manlambot ng mga tuhod niya sa naramdamang disappointment. Basta, I insist na doon ang matutulog sa kabilang cottage. Sayang naman na binayad mo roon. Saka baka makarating ito kay Carmela. Mag-isip pa yun ng kung ano-ano. Naisip niyang idahilan iyon. Okay, bahala ka. Kahit kailan naman matigas ang ulo mo. Sige, ihatid mo na kita sa cottage mo. Nakadama siya ng relief. Akbay pa rin siya nito nang bumaba sila sa 4 na baitang na hagdan ng kahoy. Pakanta-kanta pa ito. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang sila palayo sa cottage nito ay ginulat sila ng matalim na kidlat na sinundan kaagad ng dumadagundong na kulog. Kanina pa malakas ang hangin Mukhang masama ang panahon yata, sabi niya. Nagpatuloy sila sa pahakbang. Mga 10 hakbang pa ang layo nila mula sa tinutuluyan niyang cottage nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Napatili siya. Gusto sana niyang tumakbo pero hindi niya nagawa dahil sa pagkakaakbay ni Lucas sa kanya. At sa halip na tumakbo na rin ito papunta sa cottage niya ay huminto pa ito. Inalis nito ang pagkakaakbay sa kanya at hinawakan siya sa 2 kamay. Let's sing and dance in the rain, best friend. Nakangitim bulalas nito at parang batang inikot-ikot siya habang kumakanta sa gitna ng malakas na ulan. Natawa na lamang siya dahil bigla ito naging playful. Naisip niyang baka gusto lang nitong libangin ang sarili, kaya nakasakay na lamang siya. Nang makaramdam ng panlalamig, ay hinila na niya ito pabalik sa cottage nito na mas malapit sa kinaroroonan nila. Parang mga batang nagtawanan sila. We used to do this before, di ba? Naalala mo nung abutan tayo ng ulan? Grade 6 tayo nun, di ba? Wala ang sundo natin kaya naglakad na lang tayo. Tapos inabutan tayo ng malakas na ulan. Pagbabalik alaala nito. Oo naman, hindi ko nakakalimutan yun. Kaya lang, giniginaw na ako Mag-shower na tayo. Mauna na ako Okay, mag-order ako ng kape. Tapos na siya mag-shower nang maalala niyang wala nga pala siyang damit sa cottage na iyon. Ano ipapamalit niya sa nabasa niyang damit? Best friend, tumawag ka nga ng Rescue 911. Sigaw niya mula sa banyo. Bakit? Wala akong bisan dito. Ilong pala di isuot mo muna ang damit ko. Ano? Buksan mo to. Isuot mo ang shorts ko at t-shirts ko. Ito, pati ang towel. Pero pwede mo namang kunin damit ko sa... Saka na, sobrang lakas ng ulan Isuot mo muna to. Wala na siyang pagpilian, kundi ang buksan ng maliit na pinto ng banyo at abutin na ang mga ibinigay ni Lucas. Habang idinadampi niya sa basa niyang katawan ang puting tuwalya nito, ay hinahagkan-hangkan niya iyon. Ganon din ang t-shirt at short nito na bagamat alam niyang oversized para sa kanya, ay excited siyang isuot. Pakiramdam niya ay nadama na rin niya ang init na katawan nito. Pinagtawanan pa siya nito nang makalabas siya ng banyo. Napipikong binato niya ito ng ashtray na yari sa kahoy, ngunit maagap itong nakailag. Pagkatapos mag-shower ni Lucas ay sabay nilang ininom ang kapeng in-order nito.
Mukhang may bagyo, no? Sabi niya. Oo nga eh. Malakas na malakas ang hangin. Tama lang ang desisyon nating huwag na muna umuwi. Dahil tiyak na mahirapan tayo. Hindi bale. Bukas siguro maganda ng panahon. Kung hindi ka komportable na may katabi, sa sopa na lang ako matutulog. Sabi nito. Hindi agad siya nakasagot. Kinuha na nito ang isang unan at saka pumesto sa sopa ng mga 2 dipaan layo mula sa kama. Tulog na ako. Tipsy pa rin ako eh. Anito. Good night. Good night. Mahinang sagot niya na hindi niya tiyak kung nakarating sa pandinig nito. Malaki naman ang kama para sa 2 tao. Ngunit natatakot siya na matangay ang damdamin niya kapag nagkatabi sila sa kama ni Lucas. Pero matitiis ba niya itong mamuloktot sa isang maliit sa sopa at wala pang kumot? Lucas, dito ka na lang. Pwede naman tayo mag-share sa kamang to eh. Sabi niya. Nakapikit na ito at nakapato ang isang braso sa noo na halos nakatakip na sa mga mata nito. Ngunit alam niyang gising pa ito, kaya na hindi na siya nagulat nang dumilat ito. Okay lang sa'yo? Nakangiting tumango siya. Sabi ko na nga ba eh, hindi mo matitiis ang best friend mo. Binakante nito ang sopa at bitbit ang una na inilang hakbang lamang ang kama. Umisit siya patungo sa dulo ng kama para hindi sila magkadikit. Nahiga na siya, ganun din si Lucas. Ingat na ingat siyang kumilos sa pag-alalang masagi ito. Kung tutuusin ay kasya pa ang isang tao sa pagitan nila. Pero nakasiksik na siya sa dulo ng kama. Pumikit na siya at pinilit na makatulog. Ngunit sa bawat pagkilos ni Lucas at paggalaw ng kama, ay nagigising pati ang kalit-liitang himaymay ng katawan niya. Hindi siya mapakali. Nang bahagya siyang dumilat, ay nakita niya nakaharap ito sa kanya. Muli siyang pumikit. Bumilang siya sa isip na 100 tupa sa pag-aasam na makatulog na siya. Pero malapit na siya sa pang-100 tupa, ay gising pa rin siya. Samantalang si Lucas ay nakita niyang nahihimbing na. Dinig na dinig niya ang bagsak ng ulan sa bubong ng cottage na kinaroroonan nila. Ngunit mas malakas doon ang tibok ng puso niya. At pangalan ni Lucas ang naririnig niya sa bawat pintig niyon. I love you, Lucas. Mabuti pang hindi na kita naging best friend para madali kong maamin sa'yo yung feelings ko. Ang hirap nito. Nakakulong ako sa friendship natin na nilalagyan mo ng borderline. Sa isip-isip niya, habang tinitigan niya ang mukha nito. Gustong abutin ng kamay niya ang gwapong mukha nito at haplusin ang lahat ng parte niyo. Ang pisngi nito, ang ilong nito, at ang labi. Nang bigla itong kumilos ay mabilis siyang pumikit at nagtulog-tulugan. Naramdaman niya ang pagbangon nito at pagpunta sa banyo. Lalo niyang pinagbuti ang pagtulog-tulugan nang maramdaman niyang lumbas ito ng banyo. Muling lumundo ang kama nang bumalik ito. Hindi pa rin siya makatulog kahit mariin na ang pagkakapikit niya. Nakatigilid siya patalikod kay Lucas para hindi nito mahalatang nagtulog-tulugan lang siya. Nakaramdam lang siya ng sumunod ng mga sandali at ilang saglit na tila tumigil ang paghinga niya nang maramdaman niyang kumilos ito palapit sa kanya.